For today's video nga ay 6 na cakes yung gagawin natin. Diba? Bago na naman yung intro. Wala kasi talaga tayong signature na intro. At yung unang cake pala na gagawin natin, ito po ay 7x4 size. At yung umorder sa atin nito ay yung bagong client natin from Bago City. Shoutout po kay Sir Dave at maraming salamat sa pag-order ng cake na to. At yung gusto niya palang design ay Barbie theme lang daw. At wala pala siya sined na specific design. Basta sabi niya tayo na lang daw bahala. Nagkulay lang ako dito ng pink. Tapos, para ma-achieve yung pink na yan, yung ginamit ko lang po ay yung Chef Master na burgundy at saka add nyo lang ng konting Petraco na red. Diba nawala na tayo dun sa cake video na yun? Moving on pala dito sa second cake. Ito po pala ay 8x4 size. Tapos, yung flavor pala ng mga cake natin ay moist chocolate cake with chocolate mousse filling. At yung umorder pala ng cake na to ay yung repeat customer natin from Kalumangan. Kaya shoutout po kay Ma'am Pinky. Maraming salamat po ma'am sa parati na pag-order sa akin ng mga cakes. After ko nga tapusin i-coat yung cake na to, ay pinalabas ko na yung unang cake na ginawa natin kasi tatapusin na natin to. Nilagyan ko pala to ng chocolate drip para mas lalong gumanda yung cake natin. Nilagyan ko din pala to ng parang mga piping sa itaas. Ako lang talaga yung nakaisip ng ganitong design at wala po talagang inspiration picture. Nawan ko lang siya ng mga printed toppers. Para pala sa chocolate drip natin, yung ginamit ko lang po ay yung Berryls na white chocolate. Tapos inadan ko lang siya ng konting cream. At para pala sa kulay niya, burgundy lang po ng Chef Master yung nilagay ko. At naglagay din ako ng konting white. At eto na pala yung cake natin, tapos na. O diba ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Pasensya na po kayo if masyadong mabilis yung video na to. Pinagkasya ko lang kasi yung 6 na cakes. Kaya for the time-lapse talaga yung vlog na to. Ang rami-rami ko pa kasi mga pending videos. At para pala sa ikalawang cake, sabi talaga ni ma'am sa atin ay birthday daw ng office mate niya. At eto na daw yung chance na makakatikim yung mga office mate niya ng napakasarap na cake na galing daw sa atin. May inspiration picture din pala yung cake na to. At sinunod ko lang. O diba ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Butterflies pala na yan ay printed topper lang. At print out ko lang siya gamit yung photo paper. Nilagyan ko din ng mga edible pearls yung sa baba na part ng cake. Para mas maganda tingnan. Diba ang ganda ng color combination no? Sino mag-aakala na bagay pala yung teal at yung kulay pink? Pagkatapos nun ay tinapos ko na din yung pangatlong cake na order sa atin. Ito pala ay 7x4 size at yung flavor nito ay butter vanilla. Yung umorder nga sa atin nito ay yung bagong client natin from Bago City. Actually, yung order na to ay last week pa talaga. At ngayon ko lang talaga na-upload sa vlog. Ka-feedback na nga sa atin si ma'am, sabi niya ang sarap daw ng cake. At nag-place ulit siya ng order niya para sa next occasion nila. Kaya maraming salamat po ma'am sa pag-order ng cake na to. At yung cake pala niya ay parang mix lang siya ng soft icing, tapos with fondant details lang. Meron din pala tong half na chocolate drip. Para pala sa chocolate drip na to, wala na po akong minix. Plain chocolate lang po siya, tapos minelt ko lang siya sa microwave. Gusto ko po kasi na mag-set talaga siya. Hindi na kasi natin to papatagalin pa sa chiller at i-deliver na agad natin to. Kaya wala na talagang time mag-moist yung chocolate drip natin. After nun ay inad ko na yung fondant details at ako lang po mismo yung gumawa niyan. Nag-print out lang ako ng mustache gamit yung photo paper as guide para ma-perfect natin yung form niya. Nilagyan ko din pala yan ng mga edible pearls kasi may sundan tayo dito na inspiration picture. Nagawan ko din pala yan ng customized topper kay Ma'am Sharon. Kaya maraming salamat po Ma'am Sharon sa mga napakagandang toppers. At eto pala yung cake natin, tapos na. O diba ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? First time talaga natin gumawa ng ganitong design. Kaya nakakadagdag naman to sa portfolio natin. At yung portfolio pala ay yung tinatawag na parang mga photo album mo ng mga cakes na ginagawa mo. Reference naman kasi yon ng mga clients natin. Every time na humahanap sila ng mga designs, minsan kasi wala silang makita ng mga inspiration picture sa Google or sa Pinterest. Kaya sinasabi ko na talaga na mag-browse na lang sa albums ko pag meron na silang napupusuan ng mga designs. Kaya yun lang talaga yung sinasuggest ko sa mga clients ko pag wala talaga silang maiisipan ng mga designs or kung wala talaga silang makita ay sinasabi na lang talaga nila na tayo na lang daw bahala. At eto na nga, ginagawa ko na yung Spider-Man cake. Eto nga yung cake na nakalimutan ko talaga gawin. Hindi kasi to pinaremind sa akin ni mama. Customer kasi niya yung order nito. Mabuti na lang talaga at meron akong extra dito sa chiller.
ng 8x4 size na cake, kaya dali-dali ko talagang dinecorate to. At nagprint ng mga printed toppers. Mga 30 minutes ko lang talaga ginawa yung cake na to. 'Di ba? Parang si Superman ata tayo nung time na to ah. Natapos kasi natin to agad-agad. At hindi talaga tayo na late. Tingnan nyo naman yung details ng cake. Proud na proud talaga ako sa self ko dito. 'Di ba? Di halatang rush. At para pala sa kulay ng cake na to, yung ginamit ko lang po ay yung Chef Master na dark blue. Tapos sa red po ay yung ginamit ko lang ay yung Petraco Red. Hindi na po kasi ako gumagamit ng Chef Master na Christmas Red. Habang minimix ko po kasi siya, sa icing ay bumubuo-buo siya. At hindi ko po talaga bet yun. Kaya nag-switch na po ako sa Petraco Red. At ang ganda naman kasi ng shade ng red nila. At eto na pala yung cake natin, tapos na. O diba, ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Grabe, ang dami ko na talagang nakikita ng mga bakers or mga vloggers na ginagamit yung tagline natin. Kaya shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-appreciate ng tagline ko. At meron din pala akong nabasa na comment. Yung sabi niya, parang may ginagaya daw ako na vlogger, the way ako magsalita. Pasensya na po, inuulit ko po kasi. Ako po ay taga Bago City, Negros Occidental at hindi po Tagalog yung first language ko. Yung first language ko po is Hiligaynon, kaya medyo may tono po talaga yung pagsasalita ko. At wala po talaga akong ginagaya na vlogger. Sa inyo po, ano po ba talaga dapat yung tono ng pananalita ko? Pag hindi kasi ganito yung the way ako magsalita, parang hindi ko po talaga kasi ma-express yung self ko. Parang ganito, for example, ang cake pala natin ngayong araw ay color yellow. Tapos, nilagyan ko lang ng drip dyan sa cake. Nilagyan ko din pala yan ng piping sa ibabaw para hindi siya masyado plain tingnan. At eto na pala yung cake natin, tapos na. O diba, maganda? Ano sa tingin nyo, maganda? Gusto nyo ba yung ganitong accent? Kasi gagawa ako ng video na ganito yung accent ko. Hindi ko talaga mapigilan tumawa, sorry lang. O ayan, feeling ko yan yung mga accent na matatanggap nyo talaga. Yung literal na Hiligaynon, pero nagsasalita ng Tagalog. Eto lang po talaga kasi ako the way magsalita, kaya tanggapin nyo na lang po. At pasensya na, ganito lang po talaga kasi ako. Para pala sa huling cake order natin, ito ay 7x4 size. Yung flavor nito ay butter vanilla din. At yung umorder sa atin nito ay yung repeat customer natin from Bago City. Kaya shoutout sa iyo Hazel at maraming salamat sa pag-order ng cake na to. Pangalawang cake order niya nga to sa atin. At para pala sa cake niya, yung gusto niya lang dito ay parang may mga fault line lang siya na kulay blue. So as usual, if gumagawa tayo dito ng mga ombre cake, ay ginagawa ko muna yung puti. Tapos dun ako nag-a-add ng mga layers ng colors. Habang nag-a-add ako ng mga layers of colors, ay gumagamit ako dito ng scraper para mapakinis natin yung bawat layer nito. At ganito lang talaga kasimple yung gusto ni Hazel. Nagawa ko din pala to ng customized topper. Hindi na nga ako dito nag-add ng edible pearls para kasing ang OA na tingnan. Pinaikot-ikot natin yung cake para makita nyo yung design. O diba ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? At maraming salamat po pala sa lahat ng mga nag-order sa akin ng mga cakes. After nga nito ay pumunta na ako sa Bacolod kasi naiintriga talaga ako dito sa Landers. Ang sabi kasi nila, Crazy Rich Negrense daw yung pumupunta dito. Crazy Negrense lang kasi tayo Di tayo rich. Tingnan nyo naman, 1 week na to mag-o-open pero punong-puno pa yung parking lot. Kala ko talaga wala na masyado tong hype. Pero hype na hype pa talaga. At habang nasa Bacolod pala ay umikot ako para makahanap ng mga i-giveaway natin. Kaya abangan nyo na lang po yung post ko. At isa pala to sa ipamibigay natin. So yun lang po. Bye!